Real talk sa respeto. Ang respeto, hindi hinihingi, pinapakita at pinapatunayan. Hindi porke mas matanda ka, tama ka na palagi. At hindi rin porke tahimik ang isang tao, pwede mo na siyang maliitin. Matutong rumespeto kahit walang nakakakita. Dahil ang tunay na pagkatao mo ay hindi nasusukat sa kung paano mo tratuhin ang mga taong makapangyarihan, kundi sa kung paano mo tratuhin ang mga taong wala kang kailangan. Tandaan, kapag marunong kang rumespeto, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin may pinag-aralan ng puso mo. Simula sa araw na to, simulan ko na ang bagong kabanata ng aklat ng buhay ko na hindi ka nakasama sa pahina. At kung sakali man na pagtagpuin tayo muli ng tadhana, sisiguraduhin ko sa iyo na kilalalang kita sa pangalan. Ngunit wala nang kahit konting nararamdaman. Para sa mga babaeng mga sinungaling, ang pinakamapanganib na babae hindi yung prangka, kundi yung marunong ngumiti habang unti-unting niloloko ka. Tandaan mo, pwedeng pagtakpan ng kasinungalingan ang katotohanan ngayon, pero darating ang araw na sarili mong mga salita ang maglalantad sa'yo. Huwag mong isipin na tanga ang taong pinagsisinungalingan mo. Minsan, tahimik lang siya dahil hinihintay niyang ikaw mismo ang mahuli sa sarili mong kwento. Ang sibuyas ay may ilang pamahiin sa kulturang Pilipino. Ula, sibuyas sa ilalim ng unan. Sinasabing, nakakatulong para malaman o mahulaan ang magiging kapalaran o mangyayari sa isang tao. Masibuyas sa pintuan o bintana. May paniniwalang nakakataboy. Ito ng malas o negatibong enerhiya. Sibuyas na nakasabit sa bahay. Sinasabing panangga sa masamang espiritu o malas. Na maraming sibuyas sa bahay, may ilang naniniwalang simbolo. Ito ng kasaganaan at sapat na pagkain. Ang nahulog na sibuyas, sa ibang paniniwala, maaaring senyales ng hindi pagkakaunawaan o maliit na aberya sa bahay. Sibuyas bilang panangga sa usog, may ilang matatandang paniniwala na ginagamit ang sibuyas bilang proteksyon laban sa usog o masamang enerhiya.